Elisco Pides. So hindi pa ho tayo tapos. Meron ho tayong mga pag-uusapan pa hong importanteng issue maya-maya ng kaunti. Ano lang ho, atin lang kumustahin ito hong mga pag-aaral na ginagawa sa party list elections. Ito hong mga binigyan ng pahintulot po ng COMELEC na tumakbo under the party list system na aking pong uulitin ay kinamkam na rin po ng mga buaya sa gobyerno. Muna natin na 9:04, hatid yan sa ating lahat mga kapatid ng Twins Lampain Baby Diaper. Ang Lampain ng bayan, mula po yan sa Megasoft Hygienic Products Incorporated. Mabibili sa mga groceries at supermarkets nationwide. Hatid din sa ating lahat yan ng Speed Detergent. Mas pinabisa ang formulation, mas mabango, mas malinis at mas budget-friendly ang laundry experience natin. Kaya naman ako, saan pa kayo mga kapatid? Dito na sa Speed Detergent. Bati rin tayo ng magandang morning sa mga nakatutok po sa atin sa Facebook Live. Pwede po kayo manood sa Facebook Live ng True FM, maging sa Facebook page ko po na DJ Chacha para sa mga nagpapabate. Sa Esperanza Romero, magandang umaga po sa inyo. Arnulfo Ronquillo, good morning din po sa inyo. Manuel Limcaco Jr., Christy Pongan, happy birthday daw kay Christian Ray Miso mula po sa Plaridel, Misamis Occidental. Joram Kalakar, good morning. Ramel Malunto, also to Alma Soria and to Sharks Sia. Tayo daw ay napapakinggan sa 107.9 Kaboses Radio News FM dyan po sa Tacloban. Good morning po sa lahat ng mga taga-Tacloban. Thank you so much for tuning in. At kay Sir Eduardo Hamco ng Novaliches, Quezon City. Marami pa rin mga nag-aaway dito sa comment section po natin. Kanina pa sila actually. New Year na, nandiyan pa rin naman po sila. Kalmahan nyo pa rin po mga kapatid. Hanggang alas 10 pa nga po kami makakasama. Dito pa rin po yan sa True FM. Bigay pa tayo ng isang oras. Ang oras natin 9:06. Hatid yan sa ating lahat ng CVM Pawn Shop, ang gadget pawn shop ng bayan. Pwedeng magpadala o magpalit ng pera at magbayad ng bills. Convenient na one-stop shop. Iba ang CVM Pawn Shop. Batiin na rin natin ang good morning, Sir Paul Cancio. Magandang umaga po sa inyo. And to Sir Brian at Ma'am Joy Posadas. Good morning po sa inyo. Si Dr. Jorel Ryan, sabi niya, blood pressure din daw niya tumaas. Vote wisely daw sa paparating na 2025 elections. Ayan, ang dami pa mga nagko-comment dito. Sabi, God please bless our country. From Susan Luz Makalintal. Si Ronald o Rolando Nang. Ang sinasabi niya dito, siya daw ay born under the year of the snake. Good morning po sa mga born under the year of the snake. Magandang umaga po sa inyo. Every year, a year of the crocodile. From Tinay on YouTube. Kayo talaga. Ito na. Nasa ating pong ngayon, StreamYard, si Professor Danny Araw, ang isa po sa mga convener ng Kontra Daya. Magandang umaga po sa inyo at masagana at makabuluhan na bagong taon sa ating lahat, Sir Danny. Yes, Sir Ted, DJ Chacha, at sa lahat ng mga nakikinig at nanonood, magandang umaga, mapagpalayang bagong taon at isang kontradayang bagong taon sa ating lahat. Salamat, Sir Professor. Kami lang po'y tumawag para kumustahin po kayo dahil alam po namin na kayo po ay naging abala na sa pag-aaral po sa mga nominado ng mga bawat party list na pinahintulutan nga na makilahok sa eleksyon ngayon pong Mayo. Kumusta po, sir? Okay naman po, tuloy-tuloy naman yung pag-aaral. Nasa proseso na po kami ng data verification. Ang target, hopefully ma-release na namin ngayong buwan po sana. Pipilitin po namin ma-release ito after due diligence sa research. Pero alam mo Ted, DJ Chacha, talagang talamak yung mga political dynasty, malalaking negosyo, without naming names for now. May mga party list group na hindi lang isang paksyon, kundi dalawang paksyon yung bilang ng mga nominado. Kailangan pang i-resolve ito ng COMELEC. Tapos meron pang isang party list group na kunwari sila raw ay makamagsasaka, pero yung isa sa mga nominado nila dating taga-PNP at kataas-taas ang position pa ng PNP yung ino-occupy. You know, things like that should be known to the public, and you can expect Ted and DJ Chacha na isa sa publiko po namin yung datos na ito as soon as we verify everything po.
Opo, gaano po ngayon kahirap ito sa inyo pong grupo, Sir Danny, na 10 ang listahan ng bawat party list nominees? Okay, magandang tanong po yan. So, syempre tayo ay merong 156 na party list group. So, kung i-multiply mo by 10, 1,560 yung kailangang isa-isahing mga pangalan, bukod pa dun sa general profile ng mga party list. And then, as I mentioned, Ted, DJ Chacha, yung may mga party list group na 2 faction. So, ibig sabihin, 2 grupo yan. So, we're talking within the border of 1,600 individuals. You know what's interesting, Ted? Kung alam mo kung tatakbo ka bilang party list nominee, di ba dapat isa sa publiko mo yung profile mo? May mga listahan pa kami na no data available pa at least publicly speaking. Kaya nga masinsin pa yung research na ginagawa namin. Bukod pa sa mga party list group na apparently nangangampanya lang sila sa isang baluarte o sa isang area, kaya limitado yung impormasyon nila. At least publicly speaking. Ted, ang medyo kakaiba ngayon, syempre nakatulong kahit papano yung pagsasapubliko ng COMELEC ng kanilang mga CONA, yung Certificate of Nomination and Acceptance. Kaya lang yung iba kasi napaka-general, yung halimbawa, isang party list nominee, sasabihin siya ay businessman o kaya sasabihin siya ay farmer. So kumbaga parang isang linya lang, wala nang full credential or specific designation na nakalagay. So we take that with a grain of salt usually at titingnan namin kung totoo ba talaga yung nakasulat doon sa CONA. So medyo may kakaibang karakter ngayon yung research kasi merong mga bagay na naisa publiko na nakakatulong kahit papano pero napaka-general pa rin ng description ng mga party list nominee po. Ilang kayo dito? Gaano kayo karaming grupo dito, Sir Dan, sa napakabigat na challenge na ito at saan kayo humuhugot ng panggastos? Hindi naman natin maitatanggi, ang lahat ng ito may gastos. Oo. Okay, una sa lahat, sa usapin ng gasto, syempre we rely on donations from our member organizations and our volunteers. Sa kaso ko, dahil ako naman ay sumusweldo bilang guro, pagka may maliit na honorarium na binibigay for voters education, hindi ko na siya kinukuha at dinodonate ko na lang sa organisasyon para kahit papano ay makatulong po ito. Tapos gaano karami, we're talking of at least 30 na mga, I stand corrected, at least 50 na mga katao na tumututok talaga dun sa ganitong klaseng research. So sila ay mula sa iba't ibang sektor kasi bilang sectoral organization, ang Kontradaya ay binubuo ng kabataan, mga taong simbahan, mga IT professional, mga guro, at iba pang mga gawain. So may mga volunteer na binigay yung iba't ibang mga sektor para sila po ay makatulong sa research na ito. Pero ito po ay voluntary, kaya sa usapin ng gastos, nakatulong na kahit hindi sila bigyan ng honoraria ay kumikilos pa rin po. Oo, papaano kaya kung merong gustong tumulong sa inyong organisasyon? Alam mo yung mga hindi lang gustong magpakilala pero gusto mag-ambag kasi nga sa kinakailangan nyo kahit papaano na pantawid man lamang sa mga pangangailangan nyo basic, no? Oo, papaano? Opo, pwede po silang magbigay ng DM through our X account at Kontradaya, pwede rin sa aming Facebook page na Kontradaya, then yung aming username, or pwede rin magpadala ng mensahe sa aming email address na kontradaya@gmail.com. Ngayon pa lang, Ted, gusto ko rin palang pasalamatan, buti na lang nabanggit mo, na meron ding mga volunteer na kusang, mula nung nagkausap yata tayo a few months ago, they came forward to volunteer certain information about the party list group. Malaking tulong po yon kasi we take in the information and then verify din po namin. So there are certain cases na ginagawa na po yan ng mga nagbo-volunteer na ayaw magpakilala nga at nagpapasalamat po kami ng taos-puso roon. Okay, sige. So dito ngayon sa inyong ilalabas na informasyon, hindi naman sa ako ay masyadong demanding, Sir Professor Dan. Oo. Meron bang study na halimbawa, itong isang party list nito nagpapakilala anti-corruption daw?
Oo, pero tahimik. I mean, sa nangyayaring lahat ng corruption issue, wala ka narinig sa kanila. As a matter of fact, may mga sinasabi daw po na ang iba nga dito involved sa corruption mismo. Meron din pong mga sinasabi na sila daw po ay para sa mga magsasaka. Pero ni minsan di mo sila narinig o wala silang advokasya sa Kongreso para sa kapakanan ng mga magbubukid. May ganun ba o medyo mas dagdag na napakaraming trabaho yon? Apo, meron pong ganong datos, and in fact, we would even tell you na merong mga mayor na third-termer na ngayon at sila ay tumatakbo bilang mga party list representative. Legally, there's nothing wrong with that, pero you and I know na parang ginagawa lang nilang placeholder yung sarili nila bilang party list nominee, and then most likely babalik din sila sa kanilang pagiging mayor pag natapos na yung pag-na-lift na yung kanilang term limit. So may mga ganon, at in fact I should also tell you na meron ding mga nagkukunwari na makamanggagawa pero mga CEO at malalaking kapitalista pala yung mga party list nominee. So the usual thing, and in fact again I don't want to mention names muna kasi kailangan pa namin i-verify ng mabuti ito. Merong isang party list group na ang mga nominado ay iisang kumpanya. Halos lahat ng mga nominado nila ay iisang kumpanya lamang yung pinanggagalingan. So may mga ganong kaso po. Okay, Sir Dan, paano tayo makakatulong sa kampanya na kasi unfortunately, ang realidad na nangyayari nga, hindi na po kasi compliant yung mga nakaupo ngayon, majority sa kanila doon sa requirement na 2% na kinakailangan pong makuha mong boto sa party list. No? Hindi na compliant po. Halos silang lahat. Opo, ilan lang ang nakapag-comply dyan. So ngayon po kasi, alam nila na makakuha ka lang doon, makasabit ka lang, may isa ka ng upuan ka agad Opo. Plus, yun nga, yung hanggang ngayon tila, wala pa rin, mangmang pa rin ang maraming botante sa party list. No, kaya doon sa mga lugar nila, sabi mo nga may mga nagfo-focus sa mga particular lang na mga bayan, 'di ba, o lungsod. Kasi ang target mo lang dito, makakuha ka lang ng ganito karaming boto, plus yan, pasok ka na meron ka ng 1 seat, 'di ba? Ang iba nga namumuhunan talaga dito. So, paano ang maaari nating gawin sa mga nakikinig ngayon para lang makatulong sa inyo sa impormasyon doon nga sa pagpili sa party list na kanilang iboboto? Okay, magandang tanong po yan. Siyempre, malaking papel po yung media rito. Dapat talaga iwasan nating maging underreported aspect yung party list election. Kasi for the most part of the election coverage, mas nagfo-focus tayo dun sa mga prominenteng individual at kadalasan mas yung senatorial race. Or yung mga kontrobersya sa local, sa mayoral or gubernatorial races, yung mas natututukan po natin. Mahalaga itong mga impormasyong ito, pero yung party list, tama ka, dapat talaga tinututukan yan. Siguro, Sir Ted, just a few remarks lang tungkol sa sinabi mo na less than 2% yung nakukuha ng maraming mga party list group, kasi ito ay batay dun sa, alam mo na rin ito, sa desisyon ng Korte Suprema na baguhin yung formula. Pero gusto ko lang sanang iklaro na mas fundamental na usapin dito yung paggamit o yung pag-hijack ng party list group ng iba't ibang mga interest group, including the political clans and big businesses. Kasi on one part, yung 63, ulitin natin 63 na party list seats, maganda sana na ma-maximize yan. Kasi dati, nung stricto tayo sa 2%, hindi napupuno yung required na number, yung 20% of total seats sa House of Representatives. Maganda na ngayon napupuno natin. Kaya lang, Ted, ang tanong, okay, napupuno mo nga yung 63 seats, kahit na less than 2% lang yung nakukuha, pero kung sino-sino na lang yung nailalagay diyan. Yun yung problema. Pwede bang magbanggit ng isang particular na party list group? Kasi yung Tingog party list na alam naman natin na sa kasalukuyan asawa ng House Speaker yung nag-o-occupy ngayon. Ngayon, ang nangyari, yung first nominee nila, anak nung House Speaker. Tapos, strangely enough, yung kasalukuyan na party list representative na asawa ng House Speaker nasa lower rank. Yung wala siya dun sa top 3 na
party list representative. So kumbaga yung ganong klaseng dynamic parati pa rin nangyayari ngayon. So apparently yung asawa pinalitan ng anak. So ayaw natin ng ganong klaseng sitwasyon na may political dynasty ka na, and what makes matters worse, parang yung upuan basta-basta mo na lang na ibinibigay kung kani-kanino, at kung kamag-anak ka, mas malaki ang tsansa mo na maging party list nominee, assuming na makakuha ng kahit isang upuan yung party list group na ito. Ganon kalala yung sitwasyon ngayon. Oo. Sa totoo lang talaga, Dan, mas lumala at palala ng palala. Opo, tama po yun, palala ng palala. And in fact, ako, sana pagbigyan ako ng mga kasama ko sa Kontradaya, nangako ako na hindi ako magbibigay ng ng figure sa kasalukuyan. Pero kung dati po, at least 70% yung magiging, yung na-flag namin, malamang kesa sa hindi, baka mahigit pa. Ayokong i-preempt yung magiging sitwasyon, pero ganun kalala talaga yung sitwasyon ngayon, Ted at DJ Chacha. Sige po. So, Sir Dan, we will not preempt your study, pero anong mga ngayong buwan na ito, posibleng lumabas ba itong inyong pag-aaral? Kasi nga, kami katuwang ninyo. Ako'y magbabato-bato sa langit dito, ha? Pasensya na po sa lahat ng ating mga kaibigan o mga kakilala o anuman pong. Dahil sa totoo naman sinasabi po ni Sir Dan,